Hello mga kabady, magandang tanghali sa ating lahat ngayon. Narito na po tayo sa bukid na ating sinasaka. Maglilinis pala tayo ng ating pilapil ng ating palayan kaso nagloko yung ating makina o ating grass cutter. Kanina pa ako nagpapaandar sa kanya kaya lang ayaw umandar. Ayan yung ating grass cutter na gagamitin sana ngayon. So ayaw umandar mga kabady. Nagloko. Dahil mag-isang buwan na o dalawang buwan na hindi natin dito nagamit. So umabot sa point niya na nagloko, ayaw umandar. So ngayon, i-troubleshoot natin to dahil kailangan natin ng malinis yung ating pilapil ng ating palayan ngayon dahil panahon na naman para sa ating next cropping. So kailangan nating linisin muna yung ating pilapil ngayon bago natin ipapatraktor. Sa mga subscribers at followers natin dyan, manood lang kayo sa ating gagawing video ngayon dahil mag-troubleshoot tayo kung paano natin ito papaandarin. Ito na mga kabady, magandang araw muli sa inyong lahat. At bago tayo magsimula sa ating gagawing pag-troubleshoot sa ating makina o grass cutter ngayon, babatiin ko po muli yung ating mga followers, viewers at subscribers na naka-views ngayon sa ating content. Katulad sa ating sinabi kanina na magto-troubleshoot po tayo sa ating grass cutter na ayaw umandar. Ito yung aking napansin kanina, bakit to ayaw umandar. So 2 buwan na po itong naka-on. Hindi po natin na off. Ito po yung off and on. Supply po ito na gasolina para sa ating makina. Sa mga ka-viewers natin dyan, mga followers at mga subscribers na hindi pa alam, wag natin itong kalimutan na ma-off pagkatapos po ng ating mga gawain sa ating sakahan, sa ating mga basta't mayroon tayong mga ginagawa na ginagamit natin yung ating grass cutter. Bago po tayo o pagkatapos nating gamitin ito, huwag po nating kalimutang ma-off yung ating supply ng ating gas o gasolina. Dahil ang mangyayari kasi dito, lalo na kapag matagal pa natin itong gagamitin muli, mangyayari kasi yung gas na nakaimbak pa dito mga kabady ay tutuloy po sa ating spark plug dun sa ibaba. Naka-disenyo ka po kasi itong ating grass cutter, itong ating Kawasaki grass cutter TD40 na yung kaniyang spark plug ay nasa ibaba. Ipapakita natin mga kabady. Ayan yung ating spark plug ng ating grass cutter nakalagay dyan sa ibaba. Ayan. Kapag makalimutan po nating mai-off yung ating supply ng ating gasolina, ang mangyayari kasi yung gasolina na nakaimbak dito ay pupunta po doon sa ating spark plug. Ang maaari ko lang maipayo sa ating mga viewers, followers at mga subscribers na mayroong katulad sa ating makina na Kawasaki TD40 ay huwag nating hayaan na nakabukas yung off at saka on ng ating supply na gasolina para sa ating makina. Ito ay upang maiwasan natin ang hindi pag-andar ng ating makina, lalo na kapag ito ay mahaba-haba pang hindi pa natin ito muling magamit. Ito yung on and off ng ating karburador. Ganito dapat ang tamang pag-off ng ating karburador mga kabady. So
Kapag nakalimutan natin itong i-off, yung gas naman dito sa ating galing sa ating tangke ay dadaloy papunta sa ating karburador at sa karburador papunta naman sa ating piston at hanggang doon sa piston dadaloy yung gas papunta naman sa ating spark plug. At kapag ang gas o gasolina ay nakapunta na doon, nakadaloy na po sa ating spark plug, so doon po magsisimula ang hindi na po niya pag-andar, tamang pag-andar ng ating makina sapagkat ay ito ay napupuno na po ng gasolina na nakaimbak galing po sa ating tangke nang dahil sa hindi po natin na-i-off yung kanyang off and on sa ating karburador. Para maiwasan natin ang ganoong mga pangyayari na ayaw umandar yung ating makina, huwag po nating kalimutan na mai-off yung daluyan ng gasolina galing sa ating tangke papunta sa ating karburador. Huwag po nating kalimutan na i-off yung karburador kapag ito ay matagal pa nating gagamitin. Ayan, hanggang sa labas ng ating spark plug ay makikita natin ang maraming mga langis o gasolina na nakaitapon natin doon sa labas ng ating spark plug. Ito ay patunay lamang na napupuno talaga yung ating spark plug doon sa ilalim. Yung loob ng ating spark plug ay napupuno na po ng gasolina. So kailangan natin itong baklasin upang ito ay ating malinisan kaagad. Ang ating Kawasaki TD40 ay nakadesinyo pala na ang spark plug niya ay nakalagay doon sa parting ibaba ng ating makina kaya ito ay mas madaling matapunan ng mga gasolina na galing po sa ating tangke kapag ito ay nakalimutan nating mai-off yung kanyang karburador. Siyempre, kung tayo ay magsasayos o mag-troubleshoot ng ating makina, siyempre may dala na po tayong tools. Dagdag payo ko pa sa inyo mga kabady na kapag tayo ay nasa gawain o papunta pa lang tayo sa gawain gamit ang ating mga gamit katulad nitong grass cutter, huwag po nating kalimutan na dalhin lahat ng tools niya dahil hindi natin alam na darating tayo sa may punto na aaberya talaga yung ating makina. At this point, makikita natin na nababasa po talaga yung ating spark plug. So, kailangan natin itong linisan agad. Kung meron po tayong panlinis katulad ng malinis na tela, pwede rin natin itong gamitin. Kailangan natin itong patuyuin yung ating spark plug bago natin isauli yung spark plug doon sa ating makina. So ayun, makikita pa natin na mayroon pang mga gasolina na nakaimbak doon sa ating spark plug, lalo na doon sa ilalim. Kailangan pa natin itong linisan muli at kailangan pa natin itong patuyuin hanggang mawala yung mga excess na gasolina doon sa ating spark plug. Linisin lang natin itong kanyang spark plug bago natin ibalik. Kunin natin itong mga excess na gasolina sa ating spark plug bago natin ibalik. Kailangan mga kabady na yung spark plug natin ay bago natin ibalik sa ating makina ay malinis na po ito. Dapat yung lagayan ng ating spark plug doon sa ilalim, sa baba, ay dapat tuyo rin po at wala pong mga gasolina na nakaimbak doon kasi pag
meron pang gasolinang nakaimbak doon, ang mangyayari, mamamatay rin yung ating makina dahil mababasa naman ito ulit. Ayan, medyo okay na po yung ating spark plug. Ayan mga kabady, tapos na po nating malinisan yung ating spark plug. Doon sa may bandang pinaka ilalim, hindi po natin nakuha yung mga excess na gas, pero okay na yon. Ang importante ay hindi po mababasa yung, ayan, ayan yung pinakita natin sa video. Ang importante ay matutuyo po lahat ng naka-imbak dyan na gas. Pagkatapos, silipin din natin yung lagayan ng ating spark plug. Ang bigat. Baka meron ding excess gas doon sa loob. Ayan. Hindi po tayo nagkamali. Meron pong mga gas doon. So, kapag hindi po natin yan pinatuyo, ang mangyayari ay aandar naman ito. Kaso, maya-maya po ay mamamatay din. Kasi, yung gas na kakaimbak dyan, yung gas na nakaimbak dyan sa loob, ay muli po babasain yung ating spark plug. So minabuti po nating patuyuin na rin po yan para tuloy-tuloy ang ating trabaho. So pwedeng punasan nyo niya ng tela, yung malinis na tela, para ay mas madaling matuyo yung ating lagayan ng ating spark plug. Ayan mga kabady, natutuyo na po yung ating nakaimbak na gas dun sa loob. So ibalik na natin yung ating spark plug at saka magta-try tayo. So ibalik na natin yung ating spark plug. Huwag masyadong higpitan, yung katamtaman lang, at sa ibalik yung ating hunsoy. So ayan, tapos na po nating maibalik sa dati yung ating spark plug ng ating grass cutter mga kabady. At itatry na natin kung aandar na po ba ito. So try natin.
So ayan mga kabady. Ayan. Natapos na po nating ma-troubleshoot ang ating grass cutter at naging successful yung ating mga ginawa. Yung dalawang tinuturo ko po sa inyo ay huwag nyo po yung kalimutan. Simpleng paraan lang po yan kung hindi po umandar yung ating grass cutter. Simpleng pagtuturo lang po yung ating ginawa dahil gano'n na nga, yun lang naman ang problema niya kapag ayaw umandar. Tingnan nyo lang yung supply ng gas dito sa kanyang carb. Meron po tayong on and off dito. Yung off, nakalagay po dyan sa gitna, nakausli. At on, yung nakaparallel. Yun lang ang ilagay sa isip natin. Huwag nating kalimutan. Carb, wala pong nakalagay na off and on. So, yan lang ang dapat nating tandaan kapag meron tayong ganitong klaseng gamit o grass cutter. Yung off po niya, yung off niya ay ganyan. Yan ang off niya. At saka yung on, parallel po sa ating carb. So yan ang dapat nating tandaan mga kabady kung meron tayong ganitong mga gamit. Pero pagka nakalimutan natin itong i-off at matagal natin itong gamitin at saka ayaw niyang umandar, simple lang, sundan nyo lang ang aking tinuturo ngayon. Walang ibang cause ng kanyang ayaw umandar kundi yung dalawa lang pong tinuturo natin mga kabady. Yung gasolina na nakaimbak sa ating spark plug, yun lang. At sana ay may natutunan kayo sa aking pagtuturo ngayon, kunting pagtuturo dahil kailangan na po nating magtuloy o ipagpatuloy yung ating paglilinis ng ating pilapil ng ating palayan dahil medyo hapon na, mag alas 2 na po ng hapon. Ayan, sana may natutunan kayo sa ating ginawang pagtuturo ngayong hapon. At hanggang sa muli nating mga pagtuturo mga kabady, palagi lang kayong magsubaybay sa aking YouTube channel LMX TV at huwag na rin kalimutang mag-share, comment and follow sa mga bagong viewers natin sa ating YouTube channel para naman ay sa mga baguhan dyan may matutunan na rin naman kayo at nyo na kailangan pang pumunta sa mekaniko para mag-ayos sa ganyang klaseng problema. So ganyan lang kasimple sa mga viewers, followers at mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa mga patuloy ninyong pagsusuporta sa aking YouTube channel. Hanggang dyan lang po ang ating pagtuturo. Magandang hapon po sa ating lahat. Bye bye.